Pansit ako, tay. Larawan ng simpleng pamilya ang pamilya Canloon. Kuya, kunin mo na lahat ng sinabi niya. Salamat, tay! Construction worker ang haligi ng tahanan na si Roy, habang simpleng may bahay si Ivy. Taong 2010 nang unang nagkakilala sina Ivy Joy Cabrera at Roy Canloon. Pasensya ka na, medyo na-late ako ha. Wala kasi. Pre, sino yung dumating na? Sana Parang ko lang nakita yan eh. Mars, kailangan ko nang umalis ha. Si nanay kasi walang kasama sa bahay eh. Ay, teka lang. Pakilala mo na ako sa bahay. Dito sila. Ayan. Nga pala. Roy, Ivy. Ivy, si Roy. Mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Sa pagligaw, mga sweetness, nangako siya, mamahalin niya ako. Sinagot ko siya, mga 1 week po, nag-live-in na po kami noon. Wala eh. Kulinchong, talagang nilagari mo sa paliligaw ah. Bahay lang naman po ko. Hindi niya po ako pinapayagan magtrabaho nung time na yun. Nire-respeto ko naman din yung sinabi niya sa akin dito. Alagaan mo mga bata, ako na magtrabaho. No? Ang aga-aga, parang nakakarami na kayo agad ah. Nung una, naging maayos ang relasyon nina Ivy at Roy. Kwento ko lang kasi sa tropa yung love story natin, di ba? Kung paano ka na-love at first sight sa akin. Ewan ko sa'yo, amoy alak ka na naman. Ay, makakarami na naman kayo niyan. Pero nang magsama sa iisang bubong, dito na raw lumabas ang tunay na ugali ni Roy. Kwento ni Ivy, pampalipas oras daw ni Roy ang alak. At kapag nakainom na ng alkohol, nagbabagong anyo raw ang kanyang kinakasama. Baka magdilim yung paningin ko sa'yo. Sige! Ano? Tigil nga kayo kung hindi pa babarangay ko kayo! Ayon pa kay Ivy, may pagkakataon na kailangan niyang sumugod sa pinagtatrabuhan ni Roy dahil napapaaway ang kinakasama. Oh, ano? Ano? Ha? Asan tapang mo? Oh. Pati nga yung sarili niyang pamilya, alam nila kung gaano ka hilig manggulo talaga si Roy. Hindi lang sa mismong pamilya niya, pati sa mga kapitbahay nila. Asan? Asan? Sa susunod, tutulungan na talaga kitang hayop ka. Sige! Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ngang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Roy. Ayon kay Ivy, nagdadalang tao siya noon sa kanilang panganay na si Jade nang lumala ang pagiging mainitin ng ulo ng kinakasama. Siya lang po kasi hindi nakikinig kahit mali niya na gusto niya siya yung laging tama. Ang simpleng panduduro ng kanyang mister sa kanya noon, Araw-araw na yung inom na yan ah. nauwi na sa pagbabasag ng mga gamit sa kanilang bahay. Minsan, sinasampal niya ako, ma'am, sinusuntok niya yung tiyan ko. Binabaliwala ko lang yung pong sakit. Layuan mo ang anak ko! Kaya kong buhayin mag-isa ang pamilya mo! Naturingan ka pa namang ama? Wala kang silbi? Nay, baka pwedeng pag-usapan lang namin mag-asawa to. Ha? Hindi naman daw nagkulang sa pangaral ang ina ni Ivy. Ay nako, aywan ko sa'yo, Ivy. Ivy, tawarin mo na ako, ha? Sinasaway siya ng magulang niya, hindi siya nakikinig. Parang sa point na ako pa yung mali na pinagsabihan ko siya na mag-stop na mag-inom. Mahal na mahal kita. Pasensya na. Ba nagawa ko? Ivy. Nagawa ako sa'yo. Pasensya na. Tawarin mo ako. Ha? Para sa anak natin, ha?
Pero hindi sukat akalain ni Ivy na maging ang kanyang mga anak matitikman ang bigat ng kamay ng kanilang ama. Saan hahantong ang pananakit ni Roy sa kanyang pamilya?